Lima kaming magkakaibigan na lumaking mahilig sa lahat ng bagay na nakakatakot. Ako si Jigs, kasama ko si Rico, Karen, Miko at Tanya. Mula pa noong bata pa kami ay laging naghahanap ng mga kwentong bayan, nanonood ng mga nakakatakot na pelikula, at nagbabasa ng mga aklat tungkol sa mga multo, aswang at mga nilalang sa dilim. Para sa iba, ang takot ay masama, pero para sa amin, ito ay kagalakan. Ito ay parang gamot na nagbibigay ng kakaibang kaba at saya sa aming mga katawan. Kaya naman, habang tumatanda kami, lalo kami nagiging matapang o sa halip, nagiging walang takot. Hindi na sapat sa amin ang mga kwento lang. Gusto namin yung totoo. Gusto namin yung makita, marinig, at maramdaman ang tunay na katatakutan. Kaya napagpasyahan namin mag-ghost hunting. Marami kaming napuntahan, mga lumang bahay na sikat na pinamumugaran ng multo, mga libingan, mga tulay na may mga kwento ng pagpapakamatay. Pero sa lahat ng iyon, wala kaming nakita, wala kaming naramdaman. Nagsisimula na kaming mainip, nagsisimula na kaming isiping baka hindi naman ito totoo. Hanggang sa marinig namin ang tungkol sa abandonadong ospital sa isang lumang subdivision. Ito ay isang lumang subdivision na nakatayo sa gilid ng bundok, 1 kilometro lang ang layo mula sa bayan. Isinara ang nasabing ospital mahigit 50 taon na ang nakakalipas, matapos ang isang sunod-sunod ng pangyayari ng misteryosong pagkamatay. Sinasabing noong panahong gumagana pa ito, napakaraming pasyente ang namatay doon. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga kakaibang pangyayari. Sinasabing sa gabi, maririnig mo ang mga hiyaw at sigaw ng mga pasyente kahit walang tao. Sinasabing maraming doktor at nurse ang nawala o natagpo ang patay na may mga sugat na walang paliwanag. Pero ang pinaka-nakakatakot na kwento tungkol sa lugar na iyon ay ang tungkol sa mga nakatingin. Sinasabi ng mga matatanda at mga dating nagtatrabaho doon na ang mga kaluluwang naiwan sa ospital na iyon ay iba sa mga karaniwang multo. Sila ay mga kaluluwang puno ng sakit, galit at pagdurusa, at mayroong silang isang kakilakilabot na kapangyarihan. Kapag natitigan mo sila ng diretso sa kanilang mga mata, kahit saglit lang, mapapasok nila ang isipan mo. Kapag nangyari iyon, unti-unti kang mababaliw, makakakita ka ng mga bagay na hindi totoo, maririnig mo ang mga tinig na magsasabi sa iyo na gumawa ng mga masama, at makakaramdam ka ng matinding sakit at takot na walang makakapigil. At ang wakas ng lahat ng ito, ikaw mismo ang papatay sa iyong sarili sa paraang pinakamadugo, pinakamasakit, at pinakakakilakilabot na maiisip ng tao. Isang patakaran lang, sabi ni Miko habang nagpaplano kami. Kapag nakita nyo ang anumang anino, anumang hugis, anumang nilalang, kahit gaano man ito kaganda o kakilakilabot, huwag na huwag nyong titignan sa mata. Tumingin kayo sa ibang bagay, tumingin kayo sa sahig, tumingin kayo sa dingding, kahit saan, pero huwag na huwag sa mata. Iyon lang ang tanging paraan para makalabas tayo ng buhay at maayos. Tinawanan lang namin siya noon. Sa sobrang hilig namin sa katatakutan, akala namin ay kwento lang iyon para takutin ng mga tao. Akala namin ay matatapang kami at hindi kami madaling matitinag. Hindi namin alam na ang simpleng paglabag sa patakarang iyon ay magiging simula ng aming pagmunita at pagkawasak. 11:11 na ng gabi nang makarating kami sa abandonadong ospital. Sa labas pa lang, ramdam na namin ang bigat. Ang gusali ay mataas, kulay abo, puno ng mga basag na bintana at parang mga walang kurap na mata na nakatingin sa amin. Ang mga pader ay puno ng mga halamang gumagapang at mga bakas na panahon ng ulan. Ang paligid ay masukal, madilim at tahimik, sobrang tahimik, na parang hinihigop ng gusali ang lahat ng tunog. Ang hangin ay malamig, amoy luma, amoy gamot, at may halong amoy na masangsang na parang nabubulok na karne. Handa na ba kayo? Tanong ni Rico habang inaayos ang kanyang kamera at ilaw. Dito tayo papasok. Tandaan nyo, bawal tumingin sa mata. Dahan-dahan kaming pumasok sa sirang pintuan ng pangunahing entrance. Sa loob, mas masahol pa ang pakiramdam. Ang sahig ay puno ng alikabok, mga basag na salamin at mga lumang papel na nagkalat. Ang mga pader ay puno ng mga mantsang kulay kayumanggi at itim na parang tuyong dugo na kumalat at humalo sa pintura. Ang kisame ay may mga bitak kung saan tumutulo ang tubig ulan na nag-iiwan ng mga bakas. Ang hangin sa loob ay mas makapal, mas mabigat at mas malamig. Parang may libu-libong tao na nakapaligid sa amin, nakatingin, naghihintay, pero wala kaming naririnig na boses. Nagsimula kaming maglakad.
Ang aming ilaw ay tanging liwanag lang sa buong lugar at ang maliit na flashlight. Dumaan kami sa pasilyo, sa mga silid ng pagamutan, sa mga silid ng pasyente. Nakita namin ang mga lumang higaan, mga sirang kagamitan, medikal, mga basag na bote at gamot. Sa una, akala namin ay wala lang itong kaibahan sa ibang abandonadong gusali. Pero habang tumatagal kami sa loob, habang lumalayo kami sa labasan, doon nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula kaming makarinig ng mga tunog. Sa una mahina lang, tunog ng patak ng tubig, pero habang tumatagal, nagigi itong mga yabag, mabibigat na yabag na paang nakadikit sa sahig. Sumusunod sa amin mula sa likuran. Minsan, kapag tinitignan namin ang dulo ng madilim na pasilyo, nakakakita kami ng mga anino, mga hugis ng tao na nakatayo, nakadapa o nakaupo. Minsan ay parang nurse na nakaputi, minsan ay parang doktor, minsan ay parang mga pasyenteng nakabalot sa puting tela. Pero naalala namin ang paalala, huwag titingin sa mata ng kahit isa sa kanila. Kaya ibinabaling namin ang tingin namin sa ibang bagay at sa bawat pag-iwas namin, nawawala ang mga anino na parang usok. Okay pa ba kayo? Tanong ni Tanya. Medyo nanginginig na ang boses niya. Medyo masama ang pakiramdam ko dito. Malapit na tayo sa pinakailalim, sagot ni Miko. Puno ng pananabik pa rin. Diyan daw pinakamalakas ang presensya. Diyan daw namatay ang karamihan noon. Pumunta kami sa basement, ang lugar kung saan nakalagay noon ang silid ng mga namatay, ang silid ng operasyon at ang silid ng mga pasyenteng may malulubhang sakit at sakit sa pag-iisip. Pagbukas namin ng pintuan, patungo sa mahabang pasilyo ng basement, agad kaming sinalubong ng napakalamig na hangin na parang galing sa kailaliman ng lupa. Ang amoy ay mas masangsang, amoy bakal, amoy dugo, amoy takot. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo siya, isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok na nakatakip sa muka. Nakatayo ng tuwid at hindi gumagalaw. Ang suot niya ay lumang damit ng nurse, puno ng mga mansyang pula at kayumanggi. May tao sa dulo, bulong ni Rico, habang nakatutok ang kamera pero nakayuko ang ulo, iniiwasan ang tingin. Umatras tayo, dahan-dahan lang. Pero si Karen na pinakamatapang sa aming lahat, na laging nagmamalaki na wala siyang kinatatakutan, hindi nakatiis. Dahan-dahan, imbis na umiwas, itinaas niya ang kanyang muka. Tinitigan niya ang babaeng nurse sa dulo. Karen, wag! Sigaw namin ni Miko, pero huli na. Sa sandaling iyon, umangat ng kaunti ang ulo ng nurse at nakita namin ito. Sa kabila ng dilim, nakita namin ang kanyang mga mata. Puro itim, walang puti, walang anumang hugis, walang malalim na butas na parang papunta sa walang hangganang kadiliman. At sa loob ng mga itim na iyon, nakita namin ang apoy, nakita namin ang sakit, nakita namin ang libu-libong kamatayan. Isang malakas na ugong ang narinig namin sa aming mga ulo. Parang sumabog ang kidlat sa loob ng isipan namin, pero si Karen, siya ang nakatingin, siya ang tumitig. Ngunit ang nurse ay ngumiti ng malawak, nakakatakot at puno ng kasiyahan. At dahan-dahang naglaho ito na parang usok. Karen, ano bang ginagawa mo? Hinawakan ni Miko ang braso niya, galit at takot na takot. Ngumiti lang si Karen, pero iba na ang ngiti niya, iba ang kanyang mga mata. Wala lang, sagot niya ng mahina at malambing, parang bata. Ang ganda pala, ang ganda ng mga mata niya. Parang nakikita ko ang lahat ng sagot doon. Simula sa sandaling iyon, nagbago na si Karen. Sa una, akala namin ay gulat lang o takot. Habang naglalakad kami, napapansin naming bumubulong siya sa sarili niya. Tumatawa siya ng walang dahilan. Tinitignan niya ang mga dingding, ang sahig, ang sarili niyang mga kamay, at nakikita namin ang takot at gulat sa mukha niya na biglang nagiging tuwa at kagalakan. Alam niyo ba? Sabi nila masarap daw ang lasa ng dugo kapag sariwa pa. Biglang sabi ni Karen, habang nakatingin sa amin, ang boses niya ay hindi na boses niya. Mas mababa, mas garalgal, parang boses ng ibang tao. Sabi nila, kapag hinati mo ang ulo, makikita mo kung bakit masakit ang lahat. Karen, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi nakakatawa, saway ni Tanya. Tumingin si Karen kay Tanya. Ang mga mata niya ay nanlaki at nakita namin ang matinding galit at puot na sumilay doon. Galit na walang dahilan, galit na galing sa wakas. Sino ka para sawayin ako? Sigaw niya ng biglaan, napakalakas at nakakabingi. Wala kayong alam sa ganda ng lahat ng ito. Bigla siyang tumakbo palayo, papasok sa isa sa mga silid sa gilid.
ang silid ng operasyon. Sabay-sabay kaming tumakbo para habulin siya. Pagpasok namin sa silid, nawala kami sa katinuan. Ang silid ng operasyon ay malaki, madilim at amoy luma at bakal. Sa gitna ng mga lumang mesa ng operasyon na puno ng mga mantsa na parang kalawang, sa paligid ay may sirang ilaw at kagamitan. Nakita namin si Karen na nakatayo sa gitna, nakaharap sa dingding, nanginginig ang buong katawan niya. Parang may kausap na hindi namin nakikita. "Karen, umuwi na tayo. Hindi na maganda ang lagay mo." Pakiusap ko. Dahan-dahan siyang lumingon at sa sandaling iyon, nakita namin ang pagbabago. Ang mukha ni Karen ay hindi na mukha ng kaibigan namin. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang mga itim ay lumalawak na parang unti-unting tinatakpan ang buong puti ng mata niya. Ang kanyang bibig ay nakabuka, humihinga ng mabilis at mabigat. Ang balat niya ay namumutla ng sobra hanggang sa maging kulay abo. Parang patay na katawan. Pero ang pinakamasakit, ang nakikita niya. "Nakikita niyo ba sila?" bulong niya. Nakaturo sa aming likuran. Ang mga mata niya ay puno ng luha at takot. "Nandyan sila. Libo-libo sila. Nakatayo sila sa likuran niyo. Punit na punit ang katawan. Hiwa-hiwa ang muka. Tinititigan nila kayo. Gusto nila kayong kainin ng buhay." Lumingon kami pero wala kaming nakita. "Wala namang tao." "Karen, walang tao," sabi ni Rico. Umiling-iling siya ng mabilis. Parang baliw. "Hindi, nandyan sila. At ang masama, sinasabi nila sa akin. Sinasabi nila kung paano kayo mamamatay. Sinasabi nila kung gaano kasarap ang pakiramdam kapag tinanggal mo ang balat, kapag binali mo ang mga buto, kapag nilabas mo ang mga bituka habang buhay pa ang tao." Bigla siyang tumawa ng napakalakas, garalgal at nakakatakot. Hindi tawa ng tao kundi tawa ng nilalang na puno ng kasamaan. Ang sarap! Ang sarap ng nararamdaman ko. Parang lahat ng sakit na nararamdaman nila noon, nararamdaman ko ngayon. Biglang sarap. Ang sakit ay sarap. Ang kamatayan ay buhay. Dahan-dahang lumapit siya sa isang sulok kung saan nakakalat ang lumang kagamitan. Mga sirang gunting, mga kuwit na bakal, mga matatalim na scalpel na kinalawang na pero matalas pa rin. Kinuha niya ang pinakamalaki at pinakamatulis na gunting. At ang mga mata niya ay nakatuon pa rin sa mga bagay na hindi namin nakikita. Nakangiti ng malapad habang tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. "Karen, ibaba mo yan, pakiusap!" Nanginginig na sabi ni Tanya. Umatras siya palayo, takot na takot sa nakikita. Pero hindi kami pinakinggan ni Karen. Parang wala na siya sa sarili niya. Ang isip niya ay nakakulong na sa mundo ng mga multo, sa mga bagay na ipinapakita ng mga nilalang na nakapasok na sa kanyang kaluluwa. Sabi nila masarap daw kapag nagsimula ka sa mga daliri, bulong niya habang nakatitig sa sarili niyang kamay. Masakit daw, pero ang sakit na yan, nagiging sarap, nagiging lakas. Bago pa kami makagalaw o makahawak sa kanya, isinaksak niya ang matalim na dulo ng gunting sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Isang nakabibinging tunog ng pagkapunit ng laman at pagkabali ng buto ang umilingaw sa buong silid. Sumigaw kami sa gulat at takot. Dugo ang bumulwak at tumulo pababa sa kanyang braso, bumasa sa sahig. Pero si Karen, tumatawa lang siya. Tumawa siya ng mas malakas pa habang dahang-dahang ibinubuka ang gunting sa loob ng kanyang laman. Pinupunit ang sarili niyang kamay mula sa pagkadikit nito. Ang mukha niya ay puno ng sarap at ginhawa. Parang hindi siya nasasaktan. Parang ang matinding sakit ay ang pinakamasarap na pakiramdam para sa kanya. "Ang sarap! Ang sarap-sarap!" sigaw niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa labis na tuwa. Ganito pala ang pakiramdam nila noong pinapatay sila isa-isa dito. Dali-daling sumugod si Miko at Rico upang agawin ang matalas na bagay sa kanya. Nagkaroon ng pagpupumiglas, napakalakas ni Karen, lakas na higit pa sa normal na tao, lakas na galing sa mga demonyong sumakop sa kanya. Kinagat niya si Rico, kinaskas ang mukha ni Miko hanggang sa mapuwersa nila siyang ibagsak at matali gamit ang mga pisi at lubid na dala namin. Nakahiga siya sa sahig, nakagapos ang mga kamay at paa, pero hindi pa rin siya tumitigil. Gumagalaw siya, kumakawala, sumisigaw ng mga salitang hindi namin maintindihan. Pinaghalong salita, daing at halakhak.
Ang mga mata niya ay nakadilat ng sobra, nakatingin sa kisame, nakakakita ng libu-libong multo na sumasaliw sa kanyang ginagawa. Hindi pa tapos. Simula pa lang ito. Bulong niya habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang kamay at bibig. Nakatingin na rin kayo. Nakita niyo kami. Kasama na kayo. Kasama na kayo sa amin. Na mga sandaling iyon nagsimula kaming makaramdam din. Napalingon si Tanya. Ang mukha niya ay namumutla ng sobra, parang nakikita ng multo. Tanya, ano yan? Tanong ko. Lumapit ako sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay nanlaki. Nanginginig ang buong katawan. Jigs, makita mo ba siya? Yung nasa likuran mo. Yung matangkad, walang balat, puno ng dugo, nakatitig sa likod mo. Nakatitig sa likod ng ulo mo. Wala namang tao, Tanya. Wala doon, sagot ko. Pero ramdam ko pa rin ang panlalamig ng aking katawan. Hindi, nandyan siya. At sinasabi niya sa akin. Sinasabi niya sa akin ang magandang paraan para mamatay ay sa pamamagitan ng paghihimay-himay sa sarili gamit ang mga kuko. Bulong niya habang nakatingin sa sarili niyang mga kamay na parang ibang kamay na ang nakikita niya. Napagtanto ko noon, hindi lang si Karen ang tinitigan. Nang mga sandaling tumingin si Karen sa multo, kaming lahat ay lumingon sa multo. Kahit saglit lang, nahawa na rin kami. Ang sumpa ay parang impeksyon. Kapag nakita mo ang epekto nito, kapag nakita mo ang nilalang, pasok na ito sa isip mo. Si Rico naman ay nagsimulang umatras, hawak ang kanyang ulo. Sumisigaw siya dahil sa matinding sakit. Ang sakit! Ang sakit-sakit! Ang sakit sa utak ko! Parang may libu-libong tinik na tumutusok sa loob. Naririnig niyo ba sila? Sinasabi nila na bitin pa ang ginagawa ni Karen. Sinasabi nila na kailangan nating ituloy ang ginawa niya. Dahan-dahan, lumingon si Rico sa mesa ng operasyon. Doon nakakalat ang mga lumang kasangkapan, mga bakal na kawit na ginagamit noon para sa pagbubukas ng katawan. Rico, wag! Wag mong gagawin ang katulad ng kay Karen. Pigil ni Miko. Pero parang bingi na si Rico. Ang mga mata niya ay nagsimulang magdilim. Ang puti ay unti-unting napupuno ng itim na kulay. Ang laway ay tumutulo sa kanyang bibig habang nakangiti ng nakakatakot. Ang ganda! Ang ganda-ganda ng bagay na ito. Sabi nila, kapag itinusok mo ito sa iyong sarili, makikita mo ang liwanag. Makikita mo ang katotohanan. Mabilis pa sa kidlat, dumampot siya ng dalawang mahahabang kawit na bakal, matalas at matigas. Bago pa namin siya mahawakan, itinusok niya ang mga ito sa kanyang sariling mga mata. Sumigaw siya, isang sigaw na parang galing sa kailaliman ng impyerno ang pinakawalan niya. Ang dugo ay bumulwak at tumakip sa kanyang muka, parang nakasuot na siya ng maskarang pula. Pero kahit bulag na, kahit wala na ang mga mata, tumatawa pa rin siya. Tumawa siya habang gumagalaw ng parang lasing, habang tumutulo ang utak at dugo mula sa kanyang mga butas na mata. Nakikita ko pa rin sila. Mas malinaw pa ngayon. Ang ganda-ganda ng mga mukha nila. Puno ng dugo, puno ng buhay. Bumagsak siya sa sahig, gumulong-gulong sa mga basag na salamin at matatalim na bakal. Sinasadya niyang ikiskis ang sarili niya sa mga ito upang lalong magkaroon ng sugat, upang lalong dumugo, habang sumisigaw at tumatawa ng parang baliw. Nasa gitna kami ng isang bangungot na hindi magigising. Si Karen ay nakagapos pa rin pero nagpupumiglas na parang hayop. Si Rico ay nagkakalat ng dugo at laman sa paligid. Si Tanya ay nakaluhod sa sahig. Natatakpan ng tenga pero naririnig pa rin ang mga tinig. At nagsisimula ng kumamot sa sarili niyang mukha hanggang sa mawalan ito ng balat. At si Miko na nagbabala sa amin. Si Miko na nagsabing huwag titignan. Siya naman ang pinakamalala. Dahil siya ang tumingin ng mas pinakamatagal, dahil siya ang lumapit kay Karen, siya na ngayon ang hawak-hawak na mga multo. Tumayo siya ng tuwid, ang katawan niya ay nagsimulang yumanig ng napakalakas. Parang may nilalang na mas malakas ang katawan sa loob ng katawan niya. Ang kanyang leeg ay humaba ng kaunti, ang kanyang mukha ay lumapad, at ang mga mata niya wala ng kulay, puro itim na butas na nakatingin sa amin. Natandaan niyo ba ang sinabi ko? Tanong niya, pero hindi boses ni Miko ang lumabas. Ito ay boses ng libu-libong tao, pinagsama-sama, garalgal at puno ng galit. Huwag tititig sa mata. Pero kayo ay matitigas ang ulo. Gusto niyo ng katatakutan? Ito na ang hinahanap nyo.
Bumukas ang pinto ng silid. Mula sa madilim na pasilyo, nagsimulang pumasok sila. Ang mga nakatingin, daan-daan silang multo, mga pasyenteng namatay doon, hiwa-hiwa ang katawan, kulang-kulang ang mga parte, mga doktor na ang mga bituka ay nakalabas, mga nurse na ang mga mata ay kinukutkot na mga uod, lahat sila ay nakatingin sa amin, lahat sila ay nakangiti, lahat sila ay may mga mata na puro itim, ang mga matang nakapasok sa aming isipan. Nakita ko ang lahat ng nangyari noon sa ospital na ito. Nakita ko kung paano sila pinatay isa-isa. Nakita ko kung paano sila pinilit sakta ng sarili nila dahil sa kapangyarihan ng mga itim na matang iyon at ngayon, ginagawa na rin sa amin ang parehong bagay. Tumingin si Miko sa akin, ang mga mata niya ay puno ng sakit at luhas sa ilalim ng kontrol ng mga demonyo. Jigs, pre! Tulungan mo ko! Sabi nila ang pinakamagandang paraan para matapos ito ay ang tanggalin ang lahat ng parte ng katawan. Para wala nang matitira na makakita, na makarinig at makaramdam. Kinuha niya ang isang mahabang bakal na may kawit sa dulo. Ang bakal na ginamit noon para hukayin ang mga laman loob. Paalam kaibigan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ito kaganda. Sa harap mismo namin, sa harap ng mga kaibigan niyang unti-unting namamatay at nababaliw, isinaksak niya ang kawit sa kanyang sariling lalamunan. Dahan-dahan habang nakatingin sa amin, habang nakangiti, hinahatak niya ito pababa. Hinahatak niya ito mula sa lalamunan, pababa sa dibdib, hanggang sa tiyan. Napakalakas ng tunog ng pagkapunit ng laman at ugat. Kitang-kita ko kung paano bumuka ang katawan niya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kitang-kita ko kung paano lumabas ang kanyang mga bituka, mainit at umuusok pa. Bumabagsak sa sahig at humahalo sa dugo. Hindi pa siya patay, buo pa ang kanyang diwa habang ginagawa ito. Tinititigan niya ako habang dahan-dahang hinuhugot ang kanyang sariling puso mula sa kanyang dibdib. Masarap! Ang sarap-sarap, huling bulong niya bago bumagsak ng tuluyan. Ako na lang ang natitira. Nakatingin ako sa paligid. Si Miko, bukas ang tiyan, nakabalandra ang mga laman loob. Si Rico bulag, puno ng dugo, nakahandusay na parang basura. Si Tanya nakamot ang muka hanggang sa buto, nakagat ang sariling dila hanggang maputol. Si Karen nakawala na sa tali at ngayon ay ginugupit-gupit ang sarili niyang muka gamit ang gunting habang sumasayaw sa ibabaw ng duguan naming mga kaibigan. At sa paligid, ang daang-daang multo ay nakapaligid, nakatingin, nakangiti, naghihintay ng susunod na mangyayari. Lumapit si Karen sa akin. Ang mukha niya ay wala ng balat, puro laman at ugat na tumutulo. Ang mga mata niya, dalawang itim na butas, ay nakatingin diretso sa kaluluwa ko. Kaibigan, ikaw na lang ang kulang. Gawin mo na. Gawin mo na ang nararapat. Naramdaman ko na rin ang uhaw. Naramdaman ko na rin ang tinig sa loob ng aking utak. Sinasabi nila sa akin kung gaano kasarap ang sakit. Sinasabi nila kung paano ako tatapusin ang buhay ko sa paraang pinakamadugo. Gusto kong tumakas, gusto kong umalis, pero kahit saan ako tumingin, nakikita ko sila. Nakikita ko ang mga itim na mata nila. Kahit ipikit ko ang mata ko, nandun pa rin sila. Kahit takpan ko ang tenga ko, naririnig ko pa rin sila. Dahil nakita ko sila, nasa loob na sila ng isip ko. Nasa loob na sila ng kaluluwa ko. Kinuha ko ang huling matalas na bagay na natira. Isang mahabang salamin na basag at matalas ang gilid. Tumingin ako sa reflection ko. Nakita ko ang sarili kong muka. Pero sa likod ko, nakatayo silang lahat. Si Miko, si Rico, si Tanya at si Karen. At ang daang-daang multo. Lahat sila ay nakangiti, naghihintay. Tandaan nyo ang kwento namin. Tandaan nyo ang nangyari sa amin. Pumunta kami doon dahil mahilig kami sa katatakutan. Gusto namin ang kilabot. Gusto namin ang totoong karanasan. At nakuha namin ang gusto namin. Nakuha namin ito ng buo. Ngayon, habang nakikinig ka sa kwentong ito, habang nababasa o naririnig mo ang mga salitang ito, magtanong ka sa sarili mo, nakita mo ba sila? Nakita mo ba ang mga itim na mata habang nagkukwento ako? Dahil kapag nakita mo, huli na ang lahat. Dahil ang mga multo ng abandonadong ospital, hindi lang sila nasa ospital. Kasama na nila kami ngayon. At habang ikaw nakikinig, habang ikaw ay natatakot, dahan-dahan kaming lumalapit sa iyo. Huwag kang titingin sa likod mo. Huwag kang titingin sa salamin. At higit sa lahat, huwag kang tititig sa mata. Dahil kapag ginawa mo, magsisimula na rin ang iyong bangungot. At sa huli, ikaw din ang papatay sa iyong sarili na parang pinakamadugo.
pinakamasakit at pinaka nakakatakot na hindi mo akalaing posible. Dito magtatapos ang kwento namin. Pero dito magsisimula ang sayo.